GCash Tracker Google Sheets template na pwede sa mga transactions gaya ng cash in, cash out, buy load, bills payment, o bank transfer. Maging personal, pwede na rin, no? So, sa tracker na ito, pwede na ang multiple wallets. Hindi lang pang isa o dalawa o tatlong GCash, kahit ibang platform, pwede na rin dito, kagaya ng Maya. So, discuss natin sa video na ito kung ano yung mga features ng template at kung paano siya gamitin. So, ang GCash Tracker ay dinesign para ma-monitor yung GCash, Maya, maging cash transactions mo. Para malaman mo yung record mo, makita mo yung income mo, yung fund flow mo ng malinaw. So, ano na yung mga tab sheets na meron tayo dito? Meron tayong e-wallets tab sheet kung saan i-register natin yung ating e-wallet. At the same time, nakikita natin yung mga records natin. Yung credit, yung debits, at yung real-time balance. Ganon din, pwede nating i-register yung mga fees o service fees na meron tayo sa cash in or cash out, sa load, sa bills payment, at sa bank transfer. Meron din tayong transaction log. Dito yung lahat ng transaction natin at paanong transaction man yan. Mapa-cash in man yan, mapa-cash out, load, bills payment, bank transfer. Pwede na yan dito sa iisang tab sheet lang. Di gaya ng mga previous versions ng ating GCash Tracker, may kanya-kanya silang tab sheets per type of transaction. Pero sa new version natin, all-in-one tab sheet na lang. Ganon din, meron tayong transaction search. Halimbawa, kung gusto mong i-filter yung mga transactions mo ng cash in lang lahat, makikita mo yan dito. Kung gusto mong i-filter yung transaction by date, by type, kahit yung name ni customer or yung customer number o yung kanyang reference, pwede rin. Maging yung wallet, pwede mo na rin i-search dito. Halimbawa, yung pinanggamit mo na GCash number 1 o maging yung platform, no? Halimbawa, kung gusto mong lahat lang puro Maya lang. Kung lahat puro GCash lang yung magfi-filter. Meron din tayo ditong funds, yung pag-track ng ating funds. Nire-record natin yung halimbawa yung initial funds natin, pag nagdagdag tayo ng funds, o kaya minsan may mga withdrawals or mga outflows tayo, yung parang taking profit, pwede, or for using personal use, pwede rin. So, dito natin nilalagay for capital or for taking profit man yan. Pwede lagyan ng description para mas maging clarify sa inyo yung purpose ng transaction na yan. Dito naman sa ating profit tab sheet, dito natin nakikita yung live balances natin ng cash, ng mga e-wallets gaya ng GCash at Maya, and then at the same time, yung ating profit. So, yan yung mga features ng ating GCash Tracker version 3 na ngayon ay available na sa Maya with different e-wallets accounts. At syempre, bago natin ipakita yung actual template, shoutout muna tayo kay Sir John Burt kasi dahil sa kanya naging posible na mabuo natin tong template na ito. Binigay niya tayo ng idea na mayroon siyang different account at ganun din, meron din siyang Maya. Syempre gusto niya matrack lahat yan sa iisang spreadsheet lang. Kaya nag-adjust tayo, in-update natin yung ating template para maging available at magamit ng mga nangangailangan nating mga users. Kaya kung kayo rin, meron kayo napansin sa ating template na suggestion at sa palagay nyo pwedeng ma-improve, don't hesitate na sabihin ito sa akin sa comment ng video, sa Facebook Messenger, etc. Okay, so simulan na natin yung ating template. Discuss na natin. Punta na natin yung ating template. So dito, mag-register muna tayo sa ating e-wallets. Yan. Ito na yung example registered natin. Meron na tayong mga different platforms, GCash, and then Maya. Ito yung mga numbers. And then, ito yung parang ano niya, fund flow ng ating mga wallets. Yan. Kung ilan yung balance. Ito, nag-negative. Mamaya, ayusin natin yan. Okay. So, sa fees, puntahan natin yung fees. Ito, may ano na dito, given na example. Pero kayo pa rin ang magsiset niyan.
Hindi iba-iba pa rin tayo ng mga fees na pinapatong. Syempre iba yung fees sa cash in, cash out, iba naman yung sa load, iba naman yung sa bills payment, bank transfer, etc. So, iba-iba tayo. Kaya kayo magsiset, no? Mahalagang maset nyo muna ito bago nyo simulan lagyan ng mga transactions itong template. Punta tayo sa transaction log. Try muna natin i-delete yung mga ito para makita nyo yung actual na mga pangyayari. Okay? So, puntahan natin, halimbawa, for day-to-day, customer name, yan, number, platform, halimbawa, GCash, siya ay magka-cash out halagang 1,000. So, ano ba ibig sabihin kapag ang isa ay magka-cash out? So, pwede nyo tingnan dito yung info. Ito yung mga types. Pag magka-cash out ang isa, sa cash, magbabawas. Sa e-wallet mo, madadagdagan. Pag cash in, ang cash mo madadagdagan. Sa e-wallet mo, mababawasan. Sa load, bills payment, bank transfer, pare-parehong puro cash payment yan. Kaya ang cash mo madadagdagan. Ang e-wallet mo ay mababawasan. What if nagbayad siya ng fee ng pang load, bill payment na cash, na e-wallet? Kaya nga siya nagpa-transaction ng mga yan kasi wala siyang GCash or wala siyang Maya. Paano yon kung ang pagbayad niya pa ng fees ay e-wallet? Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yon, no? I-actual natin dito sa transaction log. So, okay. So, yung details na yan, may kinalaman dyan sa mga different types na yan. Syempre, hindi naman okay na punta-punta kayo dito para malaman nyo yung flow. Kaya, nandito na yan mismo sa ating transaction log. Sa columns na ito. Nakita nyo kung ano yung decrease, ano yung increase, kung magkano. Ayan. Alamin muna natin kung saan niya babayaran yung fees. Halimbawa, 1,000 yung cash out. Magkano yung service fee? 10 pesos. So, saan niya babayaran yung 10 pesos? Sa GCash ba yan o sa cash na rin? Pag sa cash, so ang babayaran niya ay eto. Yan. Cash out siya, diba? So, magsisend siya sa'yo ng GCash at magbabawas ka ng cash. Ayan. So, kung cash na babayaran, so kung magbibigay siya ng 1,000, doon na ibabawas sa 1,000 yung 10 pesos na service fee. Kaya ang isisagot mo na lang sa kanya is 990. Try naman natin yung cash in. Same amount, 1,000. This time, cash din yung kanyang ipangbabayad. So, di ba, pag magpaka-cash in ang isa, magpapa-cash in siya, ayan, ang cash mo ay madadagdagan pero mababawasan ka ng GCash. So, halimbawa, yung 1,000 na pera niya, bibigay niya sa'yo, ipapa-cash in niya sa GCash niya. So, yung fee, saan niya babayaran? Sa GCash ba or sa cash na rin? Kung cash na rin, so dapat ang babayaran niya is worth 1,010 pesos. Pero kung sasabihin niya, dito mo na rin ibawas sa cash ko yung service fee. So, GCash payment yon or e-wallet payment yon. Kaya, ang isisend mo na lang sa kanya is worth 990 sa halip na 1,000 pesos. Kasi, yung 10 pesos, sinabay niya na doon sa 1,000. Kaya, 990 na lang yung ipapadala mo sa kanya. Ayan. So, nilagay natin yung feature na to para hindi tayo malito. Minsan kasi, talagang di natin maiwasan. Malito tayo sa term ng cash in, cash out. Nakakalito, 'di ba? Kaya nilagay natin 'yan para hindi tayo malito. At the same time, kung nalalakihan kayo sa dami ng details ng transaction log ninyo, pwede niyong i-hide. I-check nyo lang to, don't show this again for 5 minutes, and okay. So, liliit na siya kahit papano. Pero kung gusto nyo, detailed pa rin, para hindi kayo nalilito, open nyo lang para makita nyo kung paano nagpa-flow yung inyong mga transactions. So, try naman tayo. Loads, bills payment, saka bank transfer. Halimbawa, puro 500 pesos yan. Yan. So, ito yung mga service fee, no? Sa mga bagay na yan, sa mga transactions type na yan, minsan, si platform, example, GCash, pag nagpa-load ka, hindi automatically, halimbawa, 500, nagpa-load ka ng 500, 500 lang babayaran mo. Meron ng platform fee si GCash. Kaya, minsan, pag nagbayad ka ng 500, may charge siya ng 2 pesos, 5 pesos,
'Di ba sa mga bills payment, 10 pesos or 15 pesos sa mga internet bills natin. Minsan, yung ibang bills payment natin, libre naman eh. Pero yung iba, may bayad. May additional platform fee na 10 pesos, 15 pesos, mga ganyan. Kaya dito nyo yun ilalagay. Ang platform fee, hindi siya consider as kikitain natin. Kasi yung platform fee, sa GCash nyo yan babayaran. Kaya kasama yan sa babayaran ng customer ninyo. Kaya idadagdag natin yan dito sa payment. Pero sa send, hindi yan kasama. At hindi rin consider as profit yan, no? Yung service fee nyo lang, yan lang yung profit ninyo. Okay, so halimbawa, ito 10 pesos. Yan, bank transfer, di ba? Halimbawa, nagpadala ka InstaPay. Hindi naman libre yon. May mga platform fees din yan. Kaya dito nyo ilalagay yan sa column na ito. Ayan. Tapos, paano ang payment? Kasi nga, di ba, ito yung mga type of transaction. Load, bills payment, bank transfer. So, paano yung payment natin? Yung pag-payment ng ating service fee. So, kapag ito, yung kanilang type of transaction, automatic, cash basis yan. Hindi sila pwedeng magbabayad sa'yo ng service fee na GCash na 2 pesos, babayaran nila via GCash. Di nagkahirap-hirap pa yung ating system dito. Ang isa-suggestion na lang kung sa GCash na babayaran, ang isa-suggestion na lang magpa-cash in na lang siya. 'Di ba? Edi siya na rin mag-transaction sa sarili niya. Total may laman na yung GCash niya. Ganun na lang kung GCash niya rin naman babayaran. Cash in na lang yung isa-suggest ninyo. Pero kung wala talaga, gusto niya kayo na lang mag-transact nito, i-recommend ninyo na bayaran niyo yung service fee ng cash. Kasi kapag dito sa ating system, binayaran niyo yan ng GCash, yung service fee, magkakaroon tayo ng problema. Kasi automatically, ito kasi yung transaction types, cash talaga yan. Kaya kung babayaran niya yung service fee ng e-wallet, GCash or Maya, hindi siya magkaka-error yung ating system. Kaya nire-recommend natin cash po tayo. Kung sakaling na ilagay nyo ay e-wallet, accidentally, nagpupula naman siya para mabigyan kayo ng warning. Yan. So, automatically, pag yan ang transaction type, dapat cash ang pagbayad ng service fee. So, wag din nyo rin kalimutan na ilagay kung ano yung platform. Yan. Kasi hindi ma-identify ng ating system kung ano yung platform. At the same time, huwag nyo rin kalimutan kung anong wallet ang ginamit. Yan. So, ang purpose ulit nito ay for multiple wallets para makita nyo kung paano nagpo-flow sa inyong mga e-wallets yung mga transactions. Ayan. Okay? So, pwede nyo rin ilagay kung ano yung mga initial fund na nilagay ninyo dito sa funds. Yung mga capital, amount in, sa cash, amount in. Kapag naman ay, syempre, minsan ginagamit din natin yan for personal use. Pwede nyo ilagay dito sa amount out or cash out. Yan. So, for personal use or other personal thing na gusto nyo gawin, pwedeng taking profit, ika-cash out ninyo, o amount out ninyo sa inyong GCash. So, kayo na bahala. Lagyan nyo na lang sa description kung ano yon para maalala ninyo kung saan nagalaw yung pera nyo na yon. Tapos, dito yan magre-reflect. Yan, mag-a-adjust yan. Once na nadagdagan, once na nabawasan, nagre-reflect siya. Tapos, maganda rin to kasi pwede nyong i-match kung ano ba siya, kung nagtatali ba siya sa spreadsheet na ito at dun sa mismong account niyo. Tapos, meron din tayong search. Yan, halimbawa. Yan, search na yan. So, itong search na to, ano yan, pwedeng kahit isa lang ang gamitin mo. Halimbawa, delete mo yan. So, lahat lalabas. Pero kung halimbawa gusto mo lang lumabas ng mga transaction, halimbawa, maglagay tayo, no? Siyempre, sama na natin yung dates. Yan, halimbawa, maglagay tayo. Meron itong mga part na to, puro Maya yan. Yan. Tapos dito, Maya 1. Yan. Punta natin yung search. So, gusto ko i-search lang yung mga GCash. So, lahat ng GCash lalabas. Then, sa row na to, makikita nyo kung magkano yung mga flow, yung mga amounts sa mga naging transactions.
Kung gusto nyo Maya, Maya piliin nyo. Ayan, puro Maya yun ang ilalabas. Kung meron kayong specific reference number, customer name, customer number, pwede. Kung gusto nyo pang i-filter out based sa date, halimbawa, platform nyo GCash, tas ano yung based sa date, halimbawa, punta natin yung transaction log, baguhin natin itong isa, ito 22, ito 23. Kung halimbawa, gusto ko lang end date ay 22. Ayan, yung 22 lang yung lalabas. 22 pa atras. Pero kung gusto mo specific na 22 lang, one day, ayan lang. Kung gusto mo 23, sasama mo yung 23, lalabas. Kung gusto mo 23 lang, okay. So, delete nyo. Pwede nyo delete yan para mabalik siya sa pinaka-search niyo. So, any na nandito, pwede nyo ma-search. Isa, dalawa, na meron. Kung wala, NA naman yung lalabas dito. Ibig sabihin, wala sa record niyo. Tapos, meron din tayo ditong profit. Yung profit, dito natin nakikita yung kung magkano na yung mga nag-gain natin sa mga service fees natin. Ayan, ito yung flow ng sa GCash, sa Maya, and then sa Cash. Ayan, so sa funds natin, ayan, meron tayong ito, yung sa funds. Ayan, ito, puro GCash pa lang, wala pa tayong, let's say, mag-impact tayo ng 2,000 sa Maya. Ayan. So, punta natin si profit. So, dagdagan natin to ng hanggang 30. Ayan. So, meron na rin tayo, no? Nabawasan kasi sa mga transactions log natin. Ayan. So, nabawasan ng 1.5. Kaya yung profit natin sa profit tab sheet, si Maya is 500 na lang. Nabawasan kasi siya, no? Pero yung profit natin dyan, ito. Ayan. Yung mga natin, mga naging nakuha natin ng mga fees. Ayan, dito sa ating mga naging transactions. Ayan. Total of 49 pesos. Okay? So, kung may any concerns, any questions, nandito naman yan sa ating info tab sheet. Halimbawa, yung may kinalaman sa paano kapag nag-update ka ng service fees. Ayan. So, meron din ditong suggestion, no? Yung ating kasing spreadsheet, ginamitan niya ng mga filter and index match formula. So, kapag binago mo yung mga fees, halimbawa may mga naging transaction ka na for date of April 22, tapos binago mo yung transaction, sabihin natin sa cash in, cash out. From 10 pesos yung 1,000, ginawa mong 15 pesos. Sa mga previous record mo, affected yan. Kasi naka-filter index max formulas lang tayo. Hindi tayo naka-as is. Kaya ano yung gagawin para hindi maapektuhan yung mga previous record? Balik lang natin. Andito yung suggestion. Para magawa yon, ang sabi dito, ang gawin natin is kapag final na yung record, copy the service fee cell and paste as value. Halimbawa, ito yung previous transactions natin, lahat yan. As is na talaga yan. Natin to, copy, and then i-paste as special values only. Yan. Okay natin. Tapos baguhin natin. Sabihin natin naging 15 na yung 1,000. Punta natin si transaction log. Pansinin nyo yung 10 pesos. As is na siya. Kasi hindi na siya formula. Pero kung gusto nyo ibalik siya sa formula, hanapin nyo lang yung isang cell dito na may formula. Halimbawa ito. Copy nyo yan. Tapos paste nyo dito. Yan. Nagbago tuloy ulit siya. Kasi formula na siya. So, yan yung ating suggestion. May kinalaman sa kapag nag-update kayo ng mga service fees. Kailangan nyo muna siya. I-as is. I-paste as values muna. Okay? So, yun lang, no? Kung meron kayong any concern, any question regarding sa template nito, nag-iwan ako ng mga contact information kung paano nyo ako pwede makontak. At kung may any concern din kayo sa mga features or automation sa template na ito, pwede nyo akong kontakin based sa mga contact information na nandito. Okay? Yan lang. Maraming salamat sa inyong pananood.